Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair pala tayo ng quarter panel kabayan sa left side sa kabayan. Yun na nga kabayan, tinanggal ko na yung kabayan. Pero bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell for more car body repair tutorial and tips kabayan. Yan kabayan, sinisikwat-sikwat ko na yung kabayan ha. Tingnan mo kabayan. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan ha. Bumper. Itong bumper wala nang kulay yan kabayan. Bago yung taillight, pati ito kabayan kasi basag to. Yung taillight din bago. Ito yung repair natin ito. Yung Volvo XC70 2013 model ito sa kabayan. Lumang modelo na sa kabayan. Ito yung repair natin, pati ito. Yung pintuan, scratch lang ata itong pintuan yan. Pati itong ito. Ito pa kabayan. So kailangan tanggalin natin yung mga accessories na yan ng pintuan. Ito i-repair muna natin to bago natin gumawa natin yung pintuan, kasi yung pintuan hindi mahirap eh. Mayroon ding spot dito maliit kabayan. Kailan silipin natin kung mayroon pa mga tama-tama, kasi mahirapan pag tapos na, tapos hindi natin nasilip. Kailan silipin natin kung ano yung tama, para may mga maliit-liit na hindi makikita natin, delikado din. I-repair natin to, unahin natin, baklasin natin to, tapos yung ito hindi muna natin baklasin to, yun lang, tapos i-repair natin ito, itanggalin natin yung taillight para hindi tayo mahirapan mag-repair. Tapos saglit lang yung sa kabayan, unahin natin yung malaking tama. Ayan kabayan, tinanggal ko na yung taillight kabayan. Basag yung taillight na yung kabayan. Ang kuwan pa lang yan kabayan, kailangan tanggalin mo na yung bumper bago mo tanggalin yung taillight. So kailangan kung magkabit ka, kailangan mauna mo yung taillight bago yung bumper. Parang Hyundai din siya kabayan na style. Kaya nga paglagay ko kabayan, pag assemble ko kabayan, nilagay ko yung bumper, hindi ko nilagay muna yung taillight. Pag tapos na, patay. Yun, inulit ko ulit kabayan, tinanggal ko ulit yung bumper dyan sa side lang, na ditong side lang, tapos nilagay ko yung taillight. Yun kabayan, medyo kalawang na yung mga bolt kabayan, kaya binasag ko na yung lagyan na ng bracket sa ilalim ng taillight. Mayroon tayong bracket dyan yung retainer dyan sa baba ng taillight. Binasag ko na lang kasi sira yung 8 mm yan siya. Yan, sinisikwat-sikwat lang na yan kabayan, sikwat-sikwat lang yan kasi hindi naman ganong pumasok talaga yan, pero medyo malakas talaga yung pagkabangga din kabayan. Yan, para hindi ka ganong mahirapan, mas maganda yung, kasi yung katulad yung kabayan, pinasok ko yung kamay kabayan, medyo mahirap yung kabayan. Kailangan talaga maghanap tayo ng paraan para mas mabilis yung trabaho, kasi may oras tayo sa trabaho kabayan, kailangan medyo mabilis. Pero yung oras na yan, 25 hours yan kabayan, repair yung pintuan sa latiro kabayan 25 hours lang. Kasama na yun pag assembly ng mga accessories. Laturuhin mo, tapos baka tapos pinturahan, assembly mo, kasama na yun sa 25 hours. Pero saglit lang yan sa tinira ko kabayan, wala pang 10 oras. Natapos ko lang ata yan 7 hours sa latiro, sa latiro. Bali yung sa pagkabit ko naman, saglit lang din, mga 3 oras pinakamataas yung pagkabit ko sa mga accessories na. Pero yan kabayan, 7 oras lang yan tinabaho kabayan, kasi ang technique yung kabayan, i-repair ko muna yung lahat, yung tama na yan, i-repair ko muna kasi yan ang medyo mahirap. I-repair ko, tapos masilya, pagpahid ng unang masilya, saka na ako magtanggal ng mga accessories sa pintuan, ganun ang style para mas mabilis. So hindi muna ako magtanggal ng mga accessories, so mag-repair muna ako, kasi pag unang pahid mo sa masilya, patutuyuin mo yan ang rolls dito, patutuyuin mo, tapos pudpurin mo ulit yung masilya, tapos pahiran mo ulit. Hindi ka pwedeng pahiran mo ng masilya, tapos pagkatuyo, pahiran mo ulit ng masilya, hindi pwede yan. Bawal dito yan. So kailangan pagpahin mo ng masilya, patuyuin mo, tapos pudpurin mo, yung tanggalin mo lang yung medyo sa tingin mo pangit, yung tanggalin mo, tapos pahiran mo ulit. Yan kabayan, okay na yung kabayan, okay na yun. So kailangan natin lihain natin yung yan, mabilis pagtanggal ng pintura, kasi dito kabayan, kailangan tanggalin yung pintura lahat bago mo masilihan. Hindi pwedeng yung lihain mo lang ng kamay, tapos 80, tapos maggasgas yan, hindi nakita yung bakal, tapos pahiran mo. Nagbago yung rolls sa pintura kabayan, kailangan daw pudpurin, ipakita yung metal
bago pahira ng masilya. So kailangan yan, katulad kabayan, o kailangan natin pudpurin yung yung pintura, kasi magkakuha daw yan kabayan yung mayroon daw siyang ang tawag niya kabayan, reaction pagpahid mo ng masilya. So kailangan natin pudpurin yan. So saglit lang naman pudpurin kabayan, kasi hindi naman umano mayroon tayong masina pang tanggal, tapos gagamit lang tayo ng 80 gamitin natin, tapos pwede ka rin gagamit ng 60, pero kadalasan ginagamit ko 80 lang. Katulad yung kabayan, bakbak na lahat. So kailangan bakbakin natin lahat yan kabayan para sure. Tapos saka natin magpahid ng masilya, katulad yung kabayan, yan, pahid tayo ng masilya, ganun na kabayan, yan. So ang pahid ng masilya hindi naman gaanong pagandahan kabayan, kasi at least na masilyahan mo yung magandang masilya, hindi din gaanong makapal. Yan, masilya mo yan, katulad kabayan, yan. Tapos yun yung sinasabi ko na kailangan lihain yan, patuyuin yan, tapos liha. So yung patuyuin mo yan, mga sabihin natin 5 minutes, pinakamatagal na yung 5 minutes, mabilis lang matuyo dito masilya dito kabayan, katulad yan, liha ko na agad, Pero yung iba yan, nagtanggal na ako ng mga ibang accessories dyan, sa front door, ganun yun. Yung pagpatuyo mo, patuyo ka ng masilya, magtanggal ka ng accessories na, tapos sabay pahid ulit. Kung sa tingin mo kailang pahiran pa yung ni-repair mo, pahiran mo ulit. Yung katulad yung kabayan, pinahiran ko ulit, tapos patutuyuin ko naman yan. Ganon kabayan, ganon ang technique kabayan, para mas mabilis yung trabaho. Pahid lang na pahid kabayan. Tapos yun, masin pa rin yung ilihan natin yan, kasi kadalasan 2 patong bihira na yung 3 patong. Pag may mga something na parang hindi mo pa gusto, pahiram ulit. Pero bihira na yung kabayan, 2 patong lang tayo niyan kabayan. Tapos pag okay na ganyan, katulad kabayan, lihain ko ng 120 yung liha ko sa may gilid, saka yung kunting sa gitna, kunti lang. Tapos sa tingin mo okay na talaga, okay na yan, so kailangan mo nang i-block ng 120 block pa rin, tapos doon ka na 120 block, tapos 180, tapos 320. Tapos yun kabayan, siniting ko kabayan, kailangan natin isiting yung bumper, yung light, para sigurado na walang palpak pag kakabit natin matapos ng pinturahan. Tapos tabingi pala, so mag-a-align ka na naman, so kailangan natin isiting lahat yun para perfect yung pagkabit natin na. So napinturahan na, perfect pag isiting natin. So safety, isiting natin. Yun kabayan, tapos na kabayan, kinabit ko na yung bumper. Yung bumper pala yun, walang kulay, original yan na black kabayan. Yan ang kabayan yun, yan ang mali ko kabayan, kasi kinabit ko yung bumper, yung taillight hindi pa. So mali yan yung kabayan, kailangan mauna yung taillight. Okay yung alignment natin kabayan, okay na yan siya kabayan, walang problema yan. Kahit ilagay natin yung taillight, ganun bawal yung kabayan. Sitting ko na yung molding din sa baba, sa gilid. Tapos yung ilaw hindi pa nailagay, tapos may bracket pala yung ilaw na yan, yung taillight. So ang ginawa ko, tinanggal ko ulit yung kabayan, lagyan natin ng glue lang yung moldings, yung silikwat ko lang, tapos kunti, tapos yung bumper tinanggal ko yun. Hindi ko na binidyo yun, pero yan, kinabit ko na, okay na yan. So okay na yung alignment natin, walang problema. Yan, maganda ng alignment kabayan, perfect yung repair natin. Yung pinakailaw pala yan ng kabayan, bago din yan kasi basag. 2 ilaw natin yan, yung 2 yan So mayroon sa pang reverse yan, tapos sa brake. Tingnan mo kabayan, may linya dito. Hindi ko alam bakit may linya yan. Walang problema yung repair natin, primer dito, pero may linya pala yan sa kabayan, yung sa dulo yan, sa turbo yan, linya yan sa kabayan, lalo na pag itim yan, pansin natin yung may linya yung